Magandang gabi sa inyong lahat. Isa na namang kwento ang inyong mapapakinggan dito lang sa KLTV Kwentong Kababalagan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Office mate, isa palang aswang. Sa isang lumang gusali sa may Ermita, Maynila, kung saan matatagpuan ang isang maliit na opisina ng isang accounting firm, tahimik at tila normal ang araw-araw na takbo ng trabaho. Doon nagtatrabaho si Marites, isang tahimik na empleyado na mahilig mag-overtime. Sa unang tingin, wala kang makikitang kakaiba sa kanya. Maganda, maputi, mahinhin at halos walang imik sa opisina. Si Romy, bagong empleyado, napansin na tuwing alas 6 ng gabi pataas, si Marites ay hindi pa rin umuwi. Lagi siyang naupo sa kanyang mesa, nakayuko at tila may inaasikaso. Pero kapag lalapit si Romy para magpaalam, bigla itong nguminingiti ng kakaiba. Parang may itinatago sa kanyang likod. Isang gabi, dahil kailangan ni Romy tapusin ang mga papeles para sa deadline, napilitan siyang mag-overtime. Alas 9 na, siya na lang at si Marites ang nasa opisina. Tahimik ang paligid, ang ilaw sa koridor ay kumikislap-kislap at sa labas ay maririnig ang malakas na hampas ng hangin. Napansin ni Romy na may kakaibang amoy na bumabalot sa hangin, parang halong dugo at panis na karne. Sumilip siya sa desk ni Marites at nakita niya itong may hawak na supot na may lamang parang karne ng hayop, pero medyo mapula at basa pa. "Uy, Marites, ano yan?" Mahina niyang tanong. Napalingon si Marites at umisi, pero hindi na iyon normal ng ngiti. Dahan-dahan, bumuka ang kanyang bibig nang mas malaki sa karaniwan, lumitaw ang mahahabang pangil at ang mga mata niya ay nagningning ng pula. Alas 2 na malapit na, "Ikaw na lang ang natitira rito, Romy." Bulong niya sa boses na parang halong babae at halimaw. Biglang pumatay ang ilaw sa buong gusali. Tanging liwanag mula sa labas ang pumapasok sa bintana. Narinig ni Romy ang malalim na huni at kaluskos sa kisame na tila may mabigat na gumagapang. Tumakbo siya papunta sa elevator, pero sarado ito. Pumunta siya sa hagdanan at doon niya nakita si Marites, nakalutang sa ere, nakalilis ang damit, at ang likod niya ay may lumalabas na mahabang dila na parang latigo, handang sumunggab. Dali-dali siyang bumalik sa opisina at nagtago sa ilalim ng mesa. Naririnig niya ang boses ni Marites, malapit na malapit. "Hindi ka makakatakas, matagal na kitang pinagmamasdan." Nang sumilip siya, nakita niyang gumagapang ang mahaba at malagkit na dila sa sahig, papalapit sa kanya. Hawak niya ang malaking stapler at handa siyang lumaban, pero biglang bumukas ang pinto. Isang janitor na matandang lalaki ang dumating. May hawak na bote ng langis ng niyog at bawang. Pagkakita kay Marites, bigla niyang binuhusan ito ng langis at isinaboy ang bawang. Sumigaw ito ng malakas, bumagsak sa sahig at unti-unting nagbago pabalik sa anyong tao. Pero bago tuluyang mawala ng malay, tumingin siya kay Romy at bumulong. "Hindi pa tapos to, babalikan kita." Kinabukasan, nagulat si Romy. Wala na raw si Marites sa listahan ng empleyado. Parang hindi ito kailanman nagtrabaho doon. At mula noon sa tuwing mag-overtime siya, pakiramdam niya ay may dalawang matang nakamasid sa kanya mula sa dilim ng opisina. Lumipas ang 3 buwan mula nang mawala si Marites sa opisina. Akala ni Romy tapos na ang bangungot na dinanas niya noong gabing iyon. Naging maingat siya, umiwas sa overtime, laging umuuwi ng maaga at madalas magdala ng bawang at langis ng niyog sa bag. Pero isang gabi hindi niya maiwasang mag-overtime ulit dahil sa malaking proyekto. Alas 10 na ng gabi, siya na lang mag-isa sa opisina. Tahimik ang paligid, pero may kakaibang presensya na bumabalot sa hangin, yung malamig na haplos sa batok na parang may nakatingin sa'yo. Habang nagtatype, biglang kumurap ang mga ilaw. Sa salamin ng bintana, nakita niya ang refleksyon ng isang babae sa likod niya, nakangiti at kitang-kita ang mahabang pangil. "Na-miss mo ako, Romy?" Bulong ng boses mula sa wala. Paglingon niya, wala raw ng babae. Pero mula sa corridor, may tunog ng mga yabag. Mabagal, papalapit. Lalo pang bumigat ang hangin. May naamoy siyang mabahong amoy, parang pinagsamang dugo at nasusunog na buhok. Sumilip siya sa pintuan at doon niya nakita si Marites, pero hindi na siya tulad ng dati. Ang balat niya ay kulay abo, namumula ang mga mata at mas mahaba na ang mga kuko, tila matutulis na patalim. Sa kanyang likod, muling lumitaw ang mahaba at malagkit na dila, kumakadyot-kadyot sa ere na parang may buhay. "Hindi ka nakatakas noon, pero ngayon wala ka na masisilungan," sabi nito habang papalapit. Dali-daling kinuha ni Romy ang bote ng langis ng niyog at bawang, pero sa isang iglap, tinilapon ito ni Marites gamit ang kanyang dila. Tumilapon iyon sa malayo at nabasag. Naiwan si Romy na walang proteksyon.
Hinablot siya ni Marites at itinapon sa mesa. Bumagsak siya sa sahig, ramdam ang kirot sa katawan. Inilapit nito ang mukha sa kanya at kitang-kita niya ang matatalim ng ngipin, handang sumunggab. Pero bago siya makagat, isang malakas na sigaw ang gumulat sa kanila. Ang matandang janitor mula sa nakaraang insidente, ngayon ay may dalang itak na may ukit na dasal. Tumalon ito sa pagitan nila at mabilis na hinampas ang dila ni Marites. Naputol ito at nagsisigaw siya sa sakit. Nagpumiglas si Marites at tumakbo papunta sa bintana. Pero bago siya tumalon, lumingon siya kay Romy at sumigaw, "Sa susunod na magtagpo tayo, hindi na ako mag-isa. May kasama na akong mas malakas kaysa sakin." Pagkalipas ng ilang segundo, nawala siya sa dilim ng gabi. Mula noon, alam ni Romy na hindi pa tapos ang lahat. Lalo siyang natakot magtrabaho ng gabi, hindi dahil sa dilim ng opisina, kundi dahil alam niyang darating ang oras na babalik si Marites, kasama ang ibang nilalang. Makalipas ang ilang linggo, nanatiling kabado si Romy. Madalas niyang maalala ang huling sinabi ni Marites, "Sa susunod na magtagpo tayo, may kasama na akong mas malakas kaysa sakin." Dahil dito naging alisto siya, naglagay ng bawang sa paligid ng mesa, nagdala ng langis ng niyog sa bulsa, at kahit nag-overtime ay tinitiyak niyang may kandila sa tabi niya. Pero isang gabi, isang kliyente mula Cebu ang biglang nagpadala ng mga dokumentong kailangang tapusin agad. Wala siyang choice, kailangan niyang mag-overtime mag-isa. 11:00 ng gabi nang mapansin ni Romy ang kakaibang katahimikan sa gusali. Wala ni isang bantay sa lobby at ang mga ilaw sa hallway ay biglang nagsimulang kumurap. Mula sa labas ng bintana, may narinig siyang malalakas na paggaspas ng pakpak. Bumukas ang pinto ng opisina, dahan-dahan, at pumasok si Marites. Ngayon ay mas nakakatakot ang anyo niya. Ang mga mata ay kulay itim na parang walang puti. Ang balat ay parang balat ng patay. At sa likod niya, 3 nilalang ang nakasunod. Isang matandang babae na halos walang buhok pero may mahabang kuko at mabahong hininga. Isang manananggal. Isang lalaking payat, nakanganga ng malaki at may mahabang ipin. Isang tiktik. At isang matabang lalaki na ang balat ay makintab at basang-basa sa dugo. Isang sigbin. "Romy, wika ni Marites, ngayon wala na talagang makakapigil sa amin." Mabilis na umatake ang tiktik, pero nakuha ni Romy ang isang bote ng langis at ibinato ito sa mukha ng halimaw. Umiyak ito sa sakit, ngunit bago pa siya makatakas, tinadyakan siya ng sigbin at tumilapon siya sa pader. Habang pinipilit bumangon, dumating ang matandang janitor. Ngayon ay may suot na lumang anting-anting sa lig at dala ang isang kahoy na krus na may mga ukit na panalangin. "Romy, lumapit ka sa akin!" Sigaw nito. Tumabi siya sa janitor at agad nitong isinaboy ang diniktik na bawang na may asin sa mga aswang. Sumigaw ang mga ito sa sakit, pero si Marites ay tila hindi apektado. Lumapit siya sa janitor, ngumisi at bumulong. "Hindi mo alam, ako na ngayon ang bagong pinuno ng aming lahi." Biglang nagdilim ang buong opisina. Sa loob ng dilim, naririnig ni Romy ang mga sigaw, hampasan at pagaspas ng pakpak. Nang muling bumukas ang ilaw, wala na ang janitor. Tanging ang kanyang anting-anting ang naiwan sa sahig, basang-basa ng dugo. Mag-isa na si Romy sa gitna ng opisina at sa harap niya nakatayo si Marites at ang 3 halimaw. "Ngayon, Romy, sa wakas makakain na kita." Sa huling segundo, bago sumugod ang mga nilalang, napansin ni Romy ang anting-anting sa sahig. Agad niya itong dinampot at inilagay sa leg. Sa isang iglap, isang nakakabulag na liwanag ang sumiklab mula rito. Umalingaw-ngaw ang matinis na sigaw ng mga aswang bago sila maglaho sa hangin. Nang matapos ang lahat, si Romy ay nakaupo sa gitna ng opisina, hingal na hingal, hawak pa rin ang anting-anting. Pero alam niya, hindi pa tapos ang lahat. Sa salamin ng bintana, nakita niya ang refleksyon ni Marites, nakangiti, at bumulong. "Magkikita pa tayo. Kung gusto mo, pwede ko gawing part 4 na mas malaki na ang laban. Dito susubukan ni Romy tuluyang tapusin ang mga aswang sa isang huling sagupaan." Makalipas ang ilang linggo mula sa pag-atake sa opisina, hindi pa rin mapakali si Romy. Sa tuwing dumidilim, pakiramdam niya ay may nakasunod sa kanya, lalo na kapag siya ay umuuwi. Ang anting-anting na iniwan ng matandang janitor ay hindi niya inaalis kahit natutulog. Isang gabi, habang nasa bahay, nakatanggap siya ng kakaibang sulat na isinuksok sa ilalim ng pintuan. Nakalagay sa lumang papel, "Romy, oras na para tapusin ito. Bukas ng hating gabi sa lumang bodega sa tabi ng pier. Kung hindi ka pupunta, kami ang pupunta sa iyo." Alam niyang si Marites lang ang makakagawa ng ganitong sulat. At kung totoo ang bantado, kailangan niya nang matapos ang lahat bago siya tuluyang patayin. Paghahanda. Bago sumapit ang hating gabi,
Pumunta si Romy sa bahay ng isang albularyo na kaibigan ng yumaong janitor. Doon ay binigyan siya ng mga gamit, itak na binabad sa langis ng niyog at tiniktik na bawang, bote ng asin na may dasal, krusal na yari sa matandang kahoy ng simbahan. Romy, sabi ng albularyo, sa hating gabi, pinakamalakas ang mga aswang. Pero kung malampasan mo ang alas 3 ng buhay, mananalo ka. Ang labanan, pagdating niya sa lumang bodega, ramdam agad ni Romy ang malamig na hangin na parang may kasamang bulong. Sa loob, nakita niya si Marites. Ngayon ay mas kahindik-hindik ang anyo. Ang balat niya ay parang bato, ang mga mata ay kumikislap na pula, at sa paligid niya ay ang dating 3 kasamahan. Ngunit ngayon, may 5 pang aswang na kasama. Handa ka na bang mamatay, Romy? Tanong ni Marites sabay ngisi. Hindi na siya sumagot. Agad niyang binuksan ang bote ng asin at isinaboy sa paligid para makagawa ng proteksyon. Sumugod ang tiktik pero mabilis niyang tinaga ang ulo nito gamit ang itak. Pumailan lang ang matinis na sigaw bago ito maging abo. Ang sigbin ay sumalakay mula sa gilid, ngunit tinusok niya ito ng krus sa dibdib. Nagliyab ito at natunaw na parang wax. Sunod na umatake ang manananggal, pero inihagis ni Romy ang bote ng langis sa mukha nito dahilan para matumba at magliyab. Naiwan na lang si Marites at 2 aswang. Pero bago siya makalapit, kumindat si Marites at biglang lumabas mula sa likod ang isang napakalaking aswang na mukhang tao pero may pakpak ng paniki. Ito ang mas malakas na sinasabi niya noon ang hari ng kanilang lahi. Huling sigaw, lumusob ang hari ng aswang at tinilapon si Romy sa pader. Halos mawalan siya ng malay, pero nang makita niya ang anting-anting sa kanting sa kanyang lig na kumikislap, agad niya itong hinawakan. Sa isang iglap, nagliwanag ito ng sobra at ang lahat ng aswang sa paligid ay nagsisigaw habang unti-unting natutunaw. Si Marites, hawak ang kanyang lig, sumigaw, hindi pa tapos to. Pero bago pa siya makatakbo, tumama ang liwanag sa kanya at siya'y naging abo, kasabay ng pag-abo ng hari ng aswang at ng iba pa nilang kasamahan. Pagkatapos ng labanan, natapos ang lahat bandang alas 3:30. Paglabas ni Romy sa bodega, unti-unting sumikat ang araw. Alam niyang wala na ang panganib for now. Pero sa kanyang mesa sa opisina kinabukasan, may isang papel na iniwan nakasulat sa pulang tinta. Maraming salamat, pinalaya mo kami.